Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. April 24, Wednesday, 2024. Okay. Merong good news. Sabi ng Okta Research Group, bumaba daw po ang bilang ng pamilya na ang tingin nila sa sarili nila ay mahirap. Okay? Related din to do sa survey tungkol naman sa kagutuman. Yung food poor daw po. Bumaba din. Okay? Bumaba din yan. Poverty. At saka food poor. Oo. Yung involuntary hunger po ay ganun din. Bumaba rin yung involuntary hunger. Nitong first quarter compared doon sa last quarter noong 2023. Maganda yun. Not from 45% of families. Ibig sabihin niya na almost 12 million families. Kung dami nun. Mga ano yun. Ilan yun? Mga mahigit 60 million individuals. No? Kapag 12 million families. Bumaba from 45% to 42% in March. Pero ito ang kapansin-pansin dyan, pare. Yung mga pamilya, ang tingin nila, hindi sila mahirap, 12% lang. Yung the rest, which is the bigger pie, 47%, ay hindi mahirap, hindi mayaman. Hindi nila masabi, ika nga. Hindi, may panahon na mahirap sila. May panahon na nakakagaang-gaang. Okay. Yan yung ganyan. At yung 42%, yun yung alam nila, talagang Mahirap talaga siya. talaga hikaw sila. Yung 47% na yun na nasa gitna, dapat doon tayo mag-concentrate. May angat natin yan. Gumawa, maging 30% man lang yung sinasabing hindi kami mahirap. Okay? Yung self-rated poverty po kasi yan, may kinalaman yan sa confidence. And therefore, merong political repercussion kapag ganyan. Ngayon, yung sa kagutuman naman, food poverty, 37% po ang food poor. Ibig sabihin yan, struggle. Pero, Malaki ang binaba. pero bumaba yan. Oo. By 5 percentage 42%. points. Significant po yan statistically. Pero 16% lang ang not food poor. The same thing, 47% yung... Minsan meron, minsan wala. Yun, ganon. Ang laking bagay ng 47% na yun. Wala pong assistance ang government dyan. Sila yan, kumakayod sila. Ang binibigyan ng assistance, yung mga nandoon Food talaga. poor. Yan. Food poor. Okay. So, saan nakuha yung increase? Doon ba sa baba o doon sa gitna? Hindi nakita sa survey. Siguro magandang tignan yun eh. Di ba? Kasi nga yun, 47 na yun. Atras abante yun. Atras abante. Ito lang ang hindi ko gusto. Ang spokesperson ng DSWD took credit. Ako, Diyos ko, press release pa rin pala to, no? We will continue to strengthen our program. Alam nyo po, yung food stamp, 3,000 lamang ang nabibigyan yan. Paano, how can you take credit for the survey? 3,000 lang ang... Hindi, yung 47% na yan, talagang ano yan, nagtsatsaga, talagang namamasukan, kumakayod. At saka yung mga yan, kasama natin, dun sa mga talagang gustong may mangyari sa buhay nila. Okay. Yan. Yung mga iba, talagang wala ng hindi sa wala silang pag-asa. May pag-asa sila, kaya gusto rin nila, kaya lang, paano? Wala talaga oportunidad. Ano yung oportunidad nila? Oo. Yan ang workout kan. Ngayon, ang gusto natin mangyari, steady sana yung 47%.
In other words, talagang pasulong ng pasulong, paayos ng paayos, paayos ng paayos. To the point, nasasama na sila dun sa talagang sa tingin Ayos nila, na. ayos sila. Broken down by regions yan, ano, di ba? Merong ganyan. Merong by regions. Kasi Mindanao pa rin, nakita ko. Self-rated poverty Poverty. po, mataas sa Mindanao. 71%. Not, Pinakamababa Sa sa rest of self-rated. Luzon, 28%. Sa Mindanao, mataas talaga 71%. Metro Manila, mababa rin, 29%. Kasi maraming trabaho dito. Eh sa Mindanao, ang trabaho mo doon, karaniwan, agriculture. Napakahirap. Alam naman natin na sa mga nakita ngayon sa agriculture. Agriculture-based kasi. Oo, Wala pong gaanong masyadong nakatayong industries doon. Agro-industrial sana ang mapauso doon. so medyo yun ang opportunities pa. Ano, Hindi, malaking opportunities Ayan, yan ang farm, kasi oo. very productive agriculturally ang Mindanao. Mindanao. Pero areas yan. ine-export nila yun. Meaning export out of Mindanao. Papuntang Visayas, papuntang Manila. Or out of the country. Kung ma-process dun yan, mas madali nga pag-process na yung pagkain po. Oo. Halimbawa, Oo. ito pare, nakita ko to with my own two eyes. Nasa Jensen ako. Ang binabar ko, hindi ko alam kung saan papunta yun. Live Tuna. na baboy. O kaya baboy. Okay. Live na kambing. Wow! Sabi ko, ang gastos niyan. Babar ko, ililipat doon sa kusan yung ano. Bakit hindi magkaroon ng sariling meat processing? Di ba? Ang ibabar ko muna ngayon, kahon-kahon na frozen na O hindi, tsaka may nakikita ko nakalata eh, di ba? tuna yon. Hindi. Merong Sardinas egg yun. trotters, mga ganun. Kung sakasakaling ipaprocess mo. Hindi, kaya nila yun. oo. Kung mayroon ano ng ganun. Kaya lang, halimbawa, ang kailangan dito sa Visayas at saka Luzon, for example, fresh meat. Kung wala ka naman yung refrigerated. Hindi, yun na nga ibig sabihin. Yung Sabi ng processing presidente facility. sa Mindoro, yan daw ang gagawin niya. Processing facility. Pagtatayo siya ng maraming cold storage. Kasi noong panahon ng tatay niya, naalala ko, Meron network na ganun. ang dami. Meron. Lahat ata ng fishing centers, meron nun. Nawala yung mga yun. Production areas. Nasaan na yung mga yun? Parang in-identify kung saan yung production areas. Meron key Andun production kinonsentrate. areas. So nilagyan ng cold storage yan. After EDSA, nawala yun. Di ko nga, meron daw mga kumopo eh. Ang akin na lang to ha. Meron. Ano yung mga brainchild dati nila, Secretary Tangko, Oo, lahat mga ganyan, ano, naisip nila yun, ano, Nag-work out Mr. President, ang, ito, ang ganito. ano dyan, Well, ang banner ni Makoy nun, yung talaga agriculture, food production eh. agriculture at saka infrastructure. Alam mo kasi siya student of history. Yes. Alam niya sa history lahat ng malalakas na bayan ay magagaling mag-produce ng food. Pagkain. Kailan you have to Ang feed strength your ng people. US, this is recognized by all the think tanks. Hindi gutom. Ang strength ng US, yung napakagaling gumawa ng food production. Oo. Galing Wasteful nila nga sa- sila, nagiging wasteful na nga sila. Sa galing nilang Sa galing nila mag-produce ng mag-produce, food. Oo. Di ba? Nagiging, ano nga yan eh? System of plenty. Galing nila. Ano yung kinabagsak ng USSR? Yan, pagkain. Pagkain din. Pumipila sa pagkain. Oo. Di ba? Ang strength ni Mao Zedong, yung agriculture revolution niya. Di ba? Yung pinalakas ang agriculture sa China. Kaya ang lakas nila mag-produce ng pagkain eh. Although marami pa rin silang tao. Vietnam, ganyan din pagkain. Kaya, yung Mindanao can be that eh. As in, like in Region 2, o kaya Mindoro, yung mga ganong klase. Kailangan si Chalex i-direct yung mga agro-industrial. Halimbawa, financing, yung mga... Meron mga nagsisimula niya, CDO. Kanino ba yung CDO? Chinese, ano yan? Hindi, Sinaong. Oo. Niya. Pero sa tuna yun. At saka, meron na doon talagang homegrown na yun na lang yung mga nagbobotelya na sardinas. Mindanao-based yan eh. O talaga. Zamboanga del Norte yun. So, meron naman mga areas doon, alam mo, ito talagang ang hog racing industry ito, ang lakas-lakas. O doon ka maglagay.
Paano ka maglalagay doon kung wala ka namang... Magtatayo daw dyan ng integrated, Dati- si San Miguel. Yeah, dati San Miguel nag-isip ng ganun. I hope they will still continue with that. Yung isa nga sa Basilan, yung gusto nilang... Ang laki nun, 71% of the families consider themselves poor sa Mindanao. May mga areas na ayos doon na talagang mga very, very Up from productive area. 68% yan. Oo, doon umangat, sa iba bumaba. So, yun ang Yung self-rated food sana talaga. food poor po, mataas din ang Mindanao, Mindanao, 74%. Yes, mataas din. Samantalang doon galing yung pagkain. So, yun yung Lahat ata, kape, patatas. Lahat pwede mong gawin, Nandoon yung Dole. Nandoon yung Del Monte. Banana. Di ibig sabihin magaling sila sa agriculture, pero food poor ang mga tao. ibig sabihin yung distribution ng agricultural products, hindi, yung distribution network, logistics network, in very Mindanao, highly imbalanced. Imbalanced Sa buong archipelago. hindi nag-work out. Hindi, parang hindi pang consumer yung kanila agriculture eh. Large scale? Oh yes, banana, export yan. Dole pineapple, export yan. Del Monte, export. Tuna. Tuna, export din yan. Hindi, pero pwede mo may process yan. Kagaya niyan. Kung yung 2,000 hectares sa Jensan na supposed to be grazing land dyan, hindi mo... real estate Hindi mo, Sayang po yan kung gawing grazing. Dapat po yan, township. Mala Arcobia. Arcobia yan. ang daming ganun, May mga areas identified dyan. 2,000 hectares ba yun? Yes, 2,000 hectares yun. Ano yan? Mahigit doble ng Ayala, Makati. At Ganun saka, kalaki yan. At saka marami dyan kasi sa areas ng Mindanao na magiging productive na kausapin dapat IP lands. Aha. Indigenous. Okay. O ancestral lands, indigenous. Hindi kausapin mo sila para matuto rin, mag-workout tayo. Ito tatrabahuin natin. Nasaan yung mga entrepreneurs na yun? Ayaw nilang, di ba? Wala kita dyan, pare. Walang jackpot daw sa food Yan ang problema Gusto jackpot. Kagaya niyan, yung mga... Parang PCS o jackpot. Yan. Kagaya niyan, yung mga nagtatanim, dati backyard lang, ngayon inaayos na nila, nagtatanim ng kakao para gawin tsokolate. Yun. Yan, At sana yung processing gawin na talagang tsokolate talaga. Nagagawa doon. Yun na yung workout nila. Pero kailan expand mo yan? Oo. What are the other products na pwede? Yung hog racing nga Yan. gawin yun. Hog. Pwede Backyard, rin. maski backyard. Cattle racing, pwede rin dun Poultry. Poultry, pwede talaga. Wala nga yung grazing area ginawang because not all farmers want their children to become farmers. Ayun na. Yan. Yan ang sabi sa akin. Sabi ni Governor Gob- Mig, Gob Gob Migs. Kaya i-convert na lang sa Townships. Arcobia style. Township. Ayaw na ng Tapos farmers. bigyan mo ng fire station yung LGU sa tabi. O yung mga farmers, yung anak nila ayaw mag-farming. Ayaw daw. Pero yung anak ng iba gusto mag-farming. Pero kung wala ng lupa, paano pa Baka magpa-farming? naman, in fairness, baka na-knee-jerk napasagot daw si Gob Mix. Dahil yung tanong ko sa presscon, yung Land Use Act, uso pa nun Siguro nagulat siya. Ba't nagtatanong? Hindi, ganun talaga. Hindi nagulat yun. Property presscon to. Ba't napunta tayo? Hindi nagulat yun. Ganun talaga sila ganun mag-isip. talaga. Ang kanilang frame of mind, ganun talaga. Iba. Oo, wala yung agriculture. Wala sila sa agriculture. Totoo, ang dami ko nakakausap na ganyan. It's darn grazing. Ang hirap niya negosyo yan, pare. Gaganon, sabihin. Ako, tayo mo kausap. Mga ganon. Ayaw nila. May kagaya niyan, dati, yung tomato processing plant, dyan sa Ilocos, ginawa rin yan sa Bukidnon. Nalugi. Nagka-problema. Bakit? Hindi na transplant yung... Hindi na yung... mas mayabong ang lupa doon sa Mindanao. The same group that made the tomato base is still running, by the way. Successful. Successful. Pumunta sa Bukidnon. Wonder what Wala what's nangyari stymied? Ano nag-stymie sa kanila? Kaibigan ko yung mga yun Ano kaya Sina nag-stymie? John Perrin tsaka si Isipin mo Edmond yun. Yusef. Ano nangyari doon sa Bukidnon? Yan ang Bakit gusto ko nagkagulo? Kasi yan, tingnan mo, 74% from 71%. Ano to? Hindi poor. food poor. Considering Mindanao. na napakayaman ng lupa niyan. Di ba? Gusto kong matanong yan kasi
It's alarming. Itong mga ito, they've been in agriculture for a long, long time. Ang one of the things na... Ano nangyari doon? Bakit? Successful sa Ilocos. Hindi doon. Yun ang gusto ko Nadali malaman. sa Bukidnon. Marami sa plantation type. Pero yung plantation type, pwede mo namang magkaroon ka ng processing activity. Maski na, halimbawa, hog racing, kung talagang malalaki yan, parang foremost farms. O di kami mong doon ka mag-workout. Hindi, kung ang problema daw, meron tayo nakikita rito mga comment, ugali. Pwede mo social engineering yan eh. Hindi, tsaka hindi ugali doon. Malalakas ang tao doon kasi marami doon migrants eh. Oo, yun na nga. Actually, mga marami doon, migrants. Florendo, At mga handa Ilocano silang yan. magtrabaho. Handa silang magtrabaho. Oo. Ay, dami kong kilala. Baka yung policy rin, set up. Oo. Pwede. Tapos, may kinalaman din siguro yung peace and order noon. Pero ngayon, Hindi, may barm na ngayon, di ba? Kaya nga, unti-unti. Baka sakaling... eventually, maayos din siguro Maayos yan. yan, sana. In the term of President Marcos, baka sakali. mabawasan. Hindi, umaangat ngayon eh. From 71 to 74. 74. From 71. Ay, ano po yan maski sinasabi nyo, walang kwenta yan self-rated. By impact yan. Dahil yan yung support. Yan yung confidence. Diyan mo makikita. Yung anong tingin nila sa sarili nila. Umunlad ba kami? Hindi kami umunlad. Ayan. Meron po social and political repercussion yan. At the basis of these surveys, pwede na siguro mag-concentrate yung ibang mga frontline agencies. Precisely. Department of Agriculture. Ako si Secretary Laurel, I know that there are key production areas in Mindanao. Task Force, ikaw Di ba may regional offices siya? Di ba? Pinadala na yan. Doon na kayo. Punta kayo doon. Dapat meron silang total. Comprehensive. Mindanao base. Ano ang mga kailangan natin? Meron naman silang Etong Bukidnon, mahusay sa, halimbawa, patatas. yan. Halimbawa lang. Process na kayo dyan. Patatas Marami yan. Maraming paggagawa ng patatas. Meanwhile, yung mga private sector naman na nagbe-baby steps, ayan na yung mapa, Mindanao. Looks like it's a land of promise sa atin. Tara, let's go. But ayaw You have to give incentives. Sabagay. Meron Napasok naman ng gobyerno, diba? Sa Chalex, laging pinagyayabang niya incentives Hindi, ang problema nga, i-ano mo yung mga yan. You have to put it in real... hindi press release. Nakasayad sa lupa. Nakasayad sa lupa yung pesa. incentives. Di maggawa ng mga special agro-industrial zones. Ng puta, Pwede naman yun. Sa C5 binibigay yung PESA incentive Nang waiting my general, what's happening to our country? No, there are three sa C5 zones in Mindanao that I know. Isa yung sa Zamboanga. Okay. That's supposed to be coconut-based, coconut industry-based, at saka some agricultural product, coffee and cacao. Okay. Wala yun. I don't know whether they have already designated an administrator for the Zamboanga economic zone. Kaya nga, tignan nila yan. The other one is PBDEC. Tagal na yung PBDEC, Matagal na yung Veterans. PBDEC. Ayun, naging successful for a while yun. Naging successful yan. Philippine Veterans Industrial Development Corporation, doon sa Misamis Oriental yan. And the other one is the Southern Philippines Development Authority that's supposed to be concentrated on the Muslim areas. Meron din Development Council yung buong Mindanao. Meron sila. Siguro panahon na para makaisip ng panibagong grupo. At new kind of thinking. Kasi po yung dating puro industrial plantation sa Mindanao, como malaki yung lugar. Ganon ang pag-iisip Baka ngayon hindi na ganun. Agro-industrial, mga hubs. Agro-industrial At marami kayong matutulungan. Kasi kung 71% ang tingin nila, mahirap sila. Ang laki noon. Hubs na nakasuso sa population processing. Hindi, 3 or 4 days ago, nakausap ko si Gerald Desamito. Ito, Ministry of Human Settlements Regional Director ito dati sa Region 12. Sabi niya sa akin yan. Sabi niya, we are trying to work it out, pero sabi niya, sana magkaroon ng participation talaga, active ang government. At sana mabisita rin kami ni Presidente. Sabi niya. Kasi active pa yung mga
Ministry of Human Settlements guys dun eh. And they are the ones who have been in the, on the ground eh. Alam nila yung nangyayari. Ano nangyayari. Kailan lang, March, nagpunta ako ng di ba? CD. Galing ka lang doon, pare, di ba? Pare, nakita ko very active yung economic hub. Walang tigil ang mga delivery. Agri ba to? Agri-business? Tingin ko agri. Kasi yung mga truck na hindi naman sila van or yung mga container van, hindi ganun eh. Mga truck na may mga tawag doon crates. Okay. Yung kahon na so agri-product yan. Prutas or gulay, ganun. Okay. Walang tigil. Pare. Okay. Sabi ko, sisipag ng mga tao dito. Pero on the outskirts of Cagayan de Oro, yun na. Yun. Lugait, yung mga ganong areas na yan, may workout. Kayo nang ma-organize sana ma-workout na mabuti. Yan po ang paraan eh. So makikita niyo yung problema. Food poor sa Mindanao. Ang gusto ng NEDA, tapos mayaman yung Mindanao, ang lupa. Ang gusto ng NEDA, importation. Hindi ko Instead of strengthening that. Yun ang hindi ko maintindihan. agri- business. Sobrang skewed. Okay mag-import kung kailangan eh. Hindi, bakit hindi? Pero hindi yan ang priority. Yun ang sinasabi po ng mga tao sa agriculture. Ang nagiging kasi nila, yun yung parang instant instant The pressure is on kasi gratification. the pressure Hindi, tapusin na natin ngayon to. The pressure Hindi is on kasi sila because sa kanila masisita pag tuloy-tuloy ang inflation. Pagka inflation mataas ang mga bilihin Di gawin nyo They na have lang to show yung that they're doing proposal something. na baguhin na lang yung basket. Wala nang... kasi ang taas ng percentage ng food sa basket. Pwede nyo naman gawin yun kasi Tanggalin nyo na lang para wala nang inflation. yung employment definition na employment, underemployment at Binago employment, nga binago nyo nga. Ibawasan nyo. Meron tayo side issue rito. Nag-ruling ho ang Court of Appeals. Pinatigil ang yung GMO, alam mo yun? Genetically modified crops po. Yung golden rice at saka BT eggplant. Pinatigil po yan na cease and desist. Cease and desist. Kasi daw po walang namang full scientific certainty tungkol sa mga pagkain na yan. Ito po yung binabago yung yung genes ng mga tanim. Tapos malago ang ang nagreklamo rito isang mga magsasaka at siyentipiko para sa pag-unlad ng agrikultura, masipag. At saka Greenpeace Southeast Asia. Okay? Dati po binigyan yan ng biosafety permits. Binigyan yung UP, Los Baños, at saka Philippine Rice Research Institute. Yan po binawi na ng Court of Appeals. Yeah. Kasi daw po hindi naman sigurado yan. Okay. So, paano kaya ito? GMO. Malaking business kasi ito It's big business even in the US. Time may come, baka because of scientific studies, makita na kung ano mga pasikot-sikot niyan. Pero sa ngayon, sabi nila, it's a big risk. Di pa natin alam kung anong effect. But it's already in place Yan ang problema dyan. Because this GMO issue came out about 10-15 years ago. Ngayon lang nila dinesisyonan yan. In the meantime, the GMO products have been in place. And then, why are we... Is there any scientific basis tungkol sa to this CA decision? What is there? And then, sabi ng CA, yun daw trial period yung ginagawa ng golden rice at saka BT eggplant dito sa atin. To obtain the data and information that's necessary to find out. Bakit mo gagawin trial tayo? Yun ang sabi ng CA. But they've done kailan i-file itong issue na ito? Ang tagal na. Sabi ko, they've done their
They have done their work. So they must have some research papers right now or findings, etc. at lahat. So ano, is this a 2017 pa pala to. preemptive strike ba ito? Field In trials. other words, pag sinabi ngayon ng mga GMO, yung golden rice at saka BTA eggplant na, okay pala ang findings, ngayon lumabas ito. Aha. Ano yan? Preemptive? Hindi mo na pwedeng gamitin ngayon yan dahil ito sabi ng GA. But that was 7 years ago. Hindi, pinayagan daw sila ng Department of Agriculture Kaya nga. to do the trials. Yes, okay. Bakit ngayon lang lumabas yung pagpigil sa Department of Agriculture? Kaya nga, yung nga sinasabi ko, they've done the trials. So what should be done is, ilabas ninyo yung findings ninyo. Makita natin. Makita natin, ano ba yan? Nakakagulo ba yan? Nakakabulag ba yan? What? Yun ang dapat mangyari, hindi yung decision ng... Nakakapampadami ba ng anak yan? Oo. Ganon. Meron bang ganon? Meron gano'n. Yun nga, yung gusto natin findings ang lahat natin, hindi yung CA decision. Ayan. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola Karambola Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. April 24, 2024. Pompiang. Yes. Pare, ito, nag-rally raw dyan sa Masungi. Nagpuprotesta sila doon sa plano ng pinakamamahal ni paring Joel na The good person. to abolish the contract for protection. Kasi meron silang kinontrata, di ba? Yung Masungi Foundation. foundation. Geopark Foundation. Para yun po yung, kumaga, taga-alaga at bantay. Niyang geopark na yan. Kapagtanggol. Ang gusto ng DNR ngayon, abolish na yung contract. Ano ba ang background niyan? Hindi ko masyado naiintindihan yung contract na yan. Yung contract na yan, it was actually that particular group that's there, na sina Ben Dumalyang, etc., started with a program before, nung panahon ni Secretary Ramos, under President Ramos. Okay. Matagal na yun. They're supposed to have a certain portion of that particular area to protect, workout, etc., and everything, and then part of it will be used as parang camp for the DNR at that time, and then eventually, mayroong supposed to be some kind of housing project also for the Okay. na hindi nangyari yon. But continuing yung kanilang Okay. preservation, etc., and everything, and then during the time of President Duterte, 2017. Secretary Lopez, Gina Lopez. Gina Lopez, when she visited that Masungi group, yung Masungi Preservation Area na yan, 2,000 hectares lang yan, nakita niya yung yung nangyari doon, na preserve lahat, pati yung na-identify din yung mga exotic na mga plants and Mga limestone formations. And then yung limestone formations, etc. Sabi niya, this is very good. Okay. Then we can have an agreement for you to be able to preserve this particular area. Ayan. Kaya nagkaroon po ng Perpetual Land Trust. Perpetual Land Trust. No, I think yun ang... Under yung 2,700 I think the word perpetual is what gets Yun lang Secretary trust. Yulos Yun lang trust. go. Bakit hindi kaya pwedeng perpetual? Sa batas yata, ewan ko sir, government has to have a multi-stakeholder approach to this. No, to these we are talking issues. about land trust. But even before that, in 1976, President Marcos has already designated or proclaimed 146,000 hectares in that particular area, Rizal, Laguna, Bulacan area, as a national park, and part of that nga yung Masungi, 2,000 hectares lang yan eh. Yan po geo-reserve yan. Kaya daw gusto i-cancel ng Environment Secretary Antonia Maria Antonia Yulo Loizaga. Dahil daw po may mga irregularities. Like what are the irregularities?
Ay, hindi. Nga yung irregularities, ang nag-commit po noon, mga hindi taga-foundation. Sila nga ang kumukontra dyan eh. Kasi irregularities. Meron daw mga questionable contracts. Aba, ang gumawa ba noon yung foundation? Yun nga, gusto natin malaman yun. Because it appears that it's not so. And then, of course, they were the ones who were able to preserve nga that area eh. Evidence-based daw po yung ginagawa ni Secretary. Eh, ba't ka magka-cancel kung Kaya po sumagot yung foundation. Ano evidence-based? Hindi nga sila nakikipag-usap dito. Ayun, oo. Ilang beses daw nagtatry yung Masungi Foundation makipag-usap eh. They're being rebuffed. Rebuffed na. Ay sila kausapin. Hindi sila kinakausap. Hindi sila kinakausap. Hindi raw po dumadalaw sa Masungi yan. Paano mo masasabing evidence-based? May technologies na ngayon pare. May mga drone shots na nakikita yun. At studies, mapping. Pero kailangan mo pa rin kausapin yung mga tao ron. Even if you have all these high-tech gears. Kasi, in the first... Iba yung person-to-person. At saka yan, sino bang ang nagme-maintain dyan na maayos? Department ba? Government ba? O sila? Number 1. Number 2, sino bang mayroong rangers dyan? Ang government ba o sila? Sino bang mayroong nagbabantay talaga? Nagbabantay talaga. Wala nga eh. That is supposed to be part of government's activities. And then, this has been done, or this is being done, by the foundation. Ngayon, gusto mong ano yun, then who will take care of those? Gusto niyang tanggalin yun. Multi-sectoral ano nga. Para masunod na yung gusto ng mga may commercial interest. May mga interest sila. Yun po ang lumalabas. Ngayon, kung gusto na ni Secretary na hindi ganun talaga intention niya, ba't di siya magpaliwanag? At saka bakit hindi niya kausapin itong mga taon to? Ito ang ayaw ko Basta na lang, cancel na yung agreement. And then, the secretary is saying that they are going to have a project transformation. Who are the people in the project transformation group? Ito nga yung mga nagkwakwari, yung mga developers na hindi na commercial developers. You are not supposed to be doing that. Yun ang problema dyan eh. So, hindi masasettle to. Ngayon, ano ang pwedeng gawin dyan, pare? Para magkaroon ng closure. Kapag may away ng ganyan, ang mangyayari dyan, delikado yung geo-reserve na yan. Geo-reserve na yan. Delikado yan. Kasi may away. So, walang kasiguruhan kung ano mangyayari dyan. Di ba? Habang tumatagal yung alitan na yan, nako, lalong delikado yung... kasama dyan yung watershed. Yung Marikina watershed. Upper Marikina watershed, yan. Kasama yan. Ngayon, yung Marine Conservation Institute po sa Amerika, binigyan ng award etong Marine Park sa Coron Island in Palawan. Blue Park Award for Exceptional Marine Biodiversity Conservation. Yan. That's another area na dapat i-declare yan talaga na no commercial whatsoever. At saka yan, i-preserve mo na mabuti para masungi dapat yan. Yan po yung 7 Pecados. Nakita ko na to pare. 7 Pecados Marine Park in Northern Palawan. Sa Coron yan eh. Ayusin dapat yan. So, magkakasama na sila. Yan, Tubataha Reef. Yang Apo Reef. Okay? Mga blue parks na po sila. 3 na sa Pilipinas yan. Awarded. Okay? Noong 2017 yan, Tubataha. Sikat na sikat yan. Buong mundo. Reef, ano yan? Diving. Yung Apo famous Reef. yan world over. Noong 2022. So, ngayon naman, ito pong 7 Pecados Marine Park. Teka, hindi ba yan na bar yan sa isang hotel? Sa Sofitel dati. Sofitel, wala na yun. Named after that. Named after that, sorry. 7 Pecados, 7 fish to eh. 70s, mga ano yan. Nakita ko yan, may mga ano rin yan, yung limestone formation. Ganda yan. Pero problema ko dyan, tinatapunan na rin kasi yung dagat dyan ng yun na kasi sabi ko. Yun tungkol sa plastic Nakakalungkot. at saka sewerage. Yung sewerage area.
Kailan na workout yan. Paano silang nanalo ng Exceptional Marine Biodiversity Conservation? Ay hindi po masyadong na-discuss dito. Kasama na dyan yung Verde Island Passage. Dapat. If I may say, alam mo, yung Masungi Foundation tawag dito, blueprint or template, pwedeng gamitin ng gobyerno yan tie up, di ba? Yung tapos, ayan, you have a private sector partner who will be helping. Kasi government cannot do it all naman Ito nga, sumutulong sila. Hindi yung i-freeze out mo sila tapos gagawa ka ng isang bagong stakeholder group. You start from scratch na naman. That is supposed to be the case, but it has never been done. Kasi you can do that in all of those places you're mentioning na grabe pala ang effort na ginawa rito. Nag-establish talaga sila ng Siyetipikados na 2005. At lahat sinama nila, community, barangay, okay, LGU, kumpanya, mga tourism companies doon, magkakasama po sila dyan. So, yung sa Marine Park na yan, yung management, the community and the LGU, at saka yung corporations. Kumbaga, lahat na involved. And I'm sure hindi naman kanya-kanya o bara-bara yan. There would be deliverables, merong overall nagmamanage, tapos nagtutulungan kung saan yung main strengths mo. I hope so. Di ba? Yung ganun. I hope so nga. Kaya nga, nagkakaproblema ngayon dyan tungkol sa sewerage, plastic waste, etc. Meron na nga, area. nakita ko na dyan Yan ang sinasabi ko lang. Who is handling that? Pero maganda pa rin at the same time, yung coral coverage niyan, maganda Na-maintain. Nag-dive na ako dyan Na-maintain. Oo. Na-maintain. Merong mangrove forests. Tapos, ang dami isda. Ang daming tropical fish. Diyan papasok dapat yung... Maski mag-snorkeling ka lang, mag-i-enjoy ka Diyan papasok yan yung meron isang grupo, ang nila, their goal is to have 1 million mangrove trees all over the country. 1 million. Muna, initially. Maganda yun. Parang mangrove farms, yan. Pag sinabing mangrove farms, you cannot commercially hindi mo pwede. Kasi ginawa po, yan yung bakawan na sinasabi, yung mangrove. In the 60s, lahat po na shores natin covered with mangrove. Ngayon, nawala na yan. Unti-unti nawawala. Tapos, at ginawang panggatong. Pare, grabe. Yan yung sinasabing bakawan ba? Bakawan. Ginagawang panggatong. Malalaki kasi yung niyan At saka matagal bago maubos. Ngayon, binabalik na. Yung pala, na-discover natin, yung mga isda, dyan pala Nag-spawn. nagsiswimming. Sa mga pagitan ng kanilang mga roots. Okay. At paano yan? Nanalo ng Marine Park. Pero ito ang problema natin. Sabi po ng... so yung mga Marine Park na yan, makakabuti yan sa tourism. Tourism at saka sa fishing. Pero nakita po sa isang survey, ang nag-survey nito ay isang sa isang kumpanya abroad. Nag-survey po sila ng mga domestic travelers. Sa Pilipinas, ang number one concern po ng mga Pinoy kapag sila travel domestically, number one, kitang-kita rito, yung pong cost. 62%. Yan ang kanilang 66%. Nagiging prohibitive. Cost of the vacation. Okay, 66%. Tapos, yung safety ng travel and destination, 73%. Grabe. Yun ang concern. Pero mataas din po yung concern ng variety of places to Visit. eat. Kumain. 43%. That shouldn't be a problem. Maraming kainan na, Hindi, yung variety ang pinag-uusapan. variety. Nakakalamang tayo, yung mga promotion ng mga destination, okay.
Tapos yung beauty ng travel spots and sceneries, nakakalamang tayo dyan. Ang talo natin sa mga ibang bayan, yung kanilang domestic travel, medyo mura. Sa atin, mahal. At ang number one daw ho dyan, yung cost of air transport. Mahal natin. Ang mahal sa Doon atin. pa lang, pilay ka na, tapos ka na. Punta ka na Cebu, 15,000. Di ba? Cebu lang yun. Lapit dun. Ay, equivalent niya, wala pa $100. Hindi tayo gumagalaw. Maganda nga sana yung meron variety dyan. Halimbawa, kasi ngayon pwede ka na mag-bus all the way to Mindanao. Meron na yan. Meron na. So ayusin mo lang yung sistema na yan. Meron na rin yung Blue Highway. Tapos air travel para meron kang variety. Kasi nga mahal talaga yung air travel at this point in time. Unless we will be able to handle it properly. Ngayon, yung shipping naman natin, problemado. Roro. Hindi lang yun. Ang sama ng ating shipping lines. Kaya ito po yung conclusion ng study. Sa Pilipinas daw po, dahil budget-driven ang domestic travelers, nagiging ang uso, family-oriented na road trip. Okay. So there, Para makatipid. Halimbawa kami, that's good, family, nakakapag-bonding pa kayo. road trips na lang. Imbes na lilipad ka, pupunta ka ng Coron. Or, para sa mga, punta ka ng Boracay. Medyo magastos yun. Yung mga Boracay na yan, company incentives. Ganyan na yan. Pero sa lahat daw po na survey ng mga bayan dito sa Asia, ang mga Pilipino ang pinakamataas na gustong-gustong bumiyahe domestically. Yeah. Sabi nga daw. 60% of respondents. Ibig sabihin, gustong-gusto natin makita, halimbawa yung Ang bayan natin. bayan natin, kanya lang magastos. Yan ang isang challenge sa Department of Tourism. Kung paano ayusin. Meron ba tayong Department of Tourism? Yeah, meron. Meron tayong awards So it's not so much the marketing of it, kung No. hindi yung actual cost, yung actual cost. How yung to go cost, about practical na, The cost of the whole vacation. Yan. Minsan daw po, mas gusto pa nilang pumunta ng Vietnam. Dahil mas makakamura pa. Yan ang problema. True. 20,000 daw po, Pwede na. air ticket, mura hotel, daw ang ticket Meron akong tours. kaibigan, magmumotor sila doon, mag-Vespa ride sila sa Vietnam. Ang mura ng ticket. Mura Tapos talaga. pagdating doon they share Tapos the mura cost din na. ang pagkain Ang ganda. Mura pagkain. Ang 20,000 ba? Kasya rito? Punta ka halimbawa na. Palawan. Pamasahe pa lang Cebu, tapos ka na dun. Tapos ka na ron, titiran mo Yun pa, nga problema kakainan mo dyan. pa. Yan ang Pa. problema dyan. Airfare. Bakit mas mura pa ang airfare sa papunta ng Vietnam kesa sa papunta Cebu? Di ba dati binanggit mo na yan dati, na-discuss mo yung airport kasi natin. Limited po yung domestic Domestic flights. Hindi. Priority natin foreign Saka hindi lang yun. foreign yung ating, airlines. yung ating fleet. Limited ang fleet. Halimbawa, PAL. Before the pandemic, they had 92 airplanes. After the pandemic, 78 na lang. But they're bringing that back, di ba? Pati yung Cebu Pack, Yung mga ganyan. Tapos hopefully, ang fuel natin, medyo yun, medyo Tapos yung mga airports natin are not suited for that kind of Hindi po tayo nai-influence ng marketing eh. hindi. People, lalo na revenge traveling. Hindi, gusto namin. Ang gusto ng bumiyahe, with or without marketing, promotion ng mga... Pero siyempre, naghahanap ng bargain. Oo. Kung ako yung may mga tourism establishments, Yun ang aking imbes na gagawin. mag-promote kayo, magbigay kayo ng Maghanap kayo ng Yun ang paraan marketing nyo. para maging maayos. package. Oo, offer. Kasi po, budget conscious yung mga Filipino traveler. So, imbes na gastusin sa marketing promotion, bigay na, halimbawa, discounted. Baka pwede rin yung mga airlines maggawa niyo. Pwede talaga. Tunay na marketing ingat din tayo sa mga scam Baka, Yan ang nagiging problema. yan ang nagiging problema dahil siyempre naghahanap ang tao ng Ng mura. At saka daw po pag nagbabakasyon yung Pinoy, medyo nagpapahinga muna sa social media. Totoo, sasabi sa survey
Nagulat ako doon. Pagle-late post. Akala ko nga, addict na tayo sa social media. Dahil walang internet doon sa pinuntahan niya. Ayun. Yun, least concern po nila yung Social media. internet signal. Wala silang pakialam. Hindi po sila magdedesisyon. Dito tayo pupunta kasi malakas ang internet. Hindi ganon. Mura ang ano dyan. Oo. At saka masarap ang puntahan dyan. By the way, patapos na tayo. Nabanggit naman natin ito, yung nakikiramay kami sa pamilya. Nino? Ni dating Senador Senador Rene Sagisag. Oh. Really stalwart. At ano bang experience mo kay Senator Sagisag? Kung Nakikita ko yan sa ballroom dancing. Oo, yun ang hilig niya. Pero Diyan sa Bikes Cafe. dati. Galing mag-ballroom dancer yan. Pero ano yan, stand fast na steadfast. Prinsipyo yung tao Well, talaga. ano yan noon di ba? Yung mga free legal assistance. Sila yan. Flag ba yun? Flag, lahat. Yan yung mga Nakikiramay ginawa po kami niya. sa pamilya. Nakikiramay Ano po daw, may press, may statement. Grieving pa sila ngayon. They will announce later kung saan ang burol, saan kasi ang maraming internet. pupunta dyan. I'm Sigurado. Okay. Adapt Rene Sagisag po yan. Ngayon, kita-kita ulit tayo bukas. Bukas na ba? Bukas! Bukas uli. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Baral. Ngayon, Ito na po siya. susunod na. Ayun! Napakakisig. Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist. Sarap ba bang usay? Oo. At nagsi-spearhead sa food processing. Yan. Yeah. Packaging. Mabuhay, Agro- mabuhay. Agro Dennis Antenor Jr. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.